mukhang ano kayo dito, mukhang mapipikon po kayo dito sa ating, topic ngayon, 'no? O sino po ba yung pag-uusapan natin? Eh, walang iba po kundi itong, mga Duterte pa rin at siyempre si Pulong pa. Meron po siyang banta, 'di ba? Matatawag ito na banta, eh, 'di ba? Kasi, ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung, kanyang sinabi dito. Galing po ito sa ano, lumabas na po ito sa, social media itong kanyang, sinabi na 'to mga pre 'no. Talagang ano 'to, banta po, 'di ba? Tinatakot yung mga Pilipino. 'Di lang po Pilipino, siyempre yung mga kanyang mga kaaway, 'di ba? Kasi ang tatay niya 'pag namatay daw, naku, 'pag namatay daw po yung tatay ni Pulong, may mangyayari. Hmm. Oh, sa tingin niyo ano kaya yun mga pre? Oh, may idea po ba kayo? Grabe, galing magbanta, 'di ba? Ang galing. Galing manakot. Oh, yun po yung kanilang gawain. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan sa inyo na sabi ko nga, kapag yang mga yan, sinuportahan nyo pa rin sa 2028, hindi naman po yan magtatrabaho. Yan po ay magdadala lang ng disgrasya sa ating bansa. Magdadala lang ng kaguluhan sa ating bansa. Dahil yang mga yan, ay gaganti ng gaganti lang yan. 'Di ba? Gaganti lang yung hayop na yan. Oh. 'Di ba? Eto po 'no, siyempre bago tayo tuloy-tuloy, huwag kalimutang, mag-like, share, subscribe dito sa Bengador, ayan. Para naman po ay maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, so eto na po 'no, pakita ko po sa inyo, nakikita niyo po 'yan. Anong sabi ni Pulong dito? "Kapag ang tatay ko namayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas." Kita niyo 'yun? Kita niyo yung kayabangan niyan, 'di ba? Tsaka ano 'to, pagbabanta 'to sa mga Pilipino. Kasi madadamay naman po yung Pilipino, eh. Bakit? Pilipinas po yung pinag-uusapan dito. Baka mas malala pa sa ginawa ng tatay niya. Kasi hindi daw gagawing mapayapa, 'di ba? Hindi daw po gagawing mapayapa yung Pilipinas. Kayo po ba'y, papayag dito sa sinabi ni Pulong? Ha? Siyempre, gaganti ng gaganti yan, oh. Paano po yung paraan ng pagganti? Okay sana kung idadaan sa tamang proseso, eh. 'Di ba? Ang gagawin po niyan, papatay ng papatay ang mga yan kahit wala kang kasalanan, sasabihin ng laban. Ganun po yung diskarte ng mga yan. 'Di ba? Diskarte ng mga totoong bangag. Muntik na nga niyan saksakin si Pikwa, Pikwa. Yung Bugaw. 'Di ba? Muntik na nga niyan saksakin, wala. Alam niyo mga pre, para sa akin, mukhang wala sa tamang katinuan itong si Pulong. Bakit niya sinasabi yung mga ganyan, mga kabaliwan niya? Ha? Ano kaya sa tingin niyo mga pre? Nasa tama pa ba yung pag-iisip nito? Higop muna tayong kape. Nagulat nga ako, eh. Kasi ito, marami pong nag-post nito sa Facebook. May loyalista na nag-post. Meron ding mga DDS na nag-post. Pero yung napansin ko mga pre, doon sa post ng mga DDS, tuwan-tuwa yung mga kumag ng mga DDS. Pinalakpakan pa nila si Pulong, mabuhay daw si Pulong. Di ba? Paano magiging mabuhay si Pulong? Ang sabi niya dito, kapag may nangyari, kapag ang tatay ko namayapa dito sa kulungan, hindi niya gagawing mapayapa yung Pilipinas. Tapos papalakpakan niyo pa, tatangan niyo talaga. Matutuwa po ba kayo niyan? Hindi niya gagawing mapayapa yung Pilipinas, yung mga anak ninyo madadamay, pamilya niyo madadamay, kasi Pilipinas yung pinag-uusapan, eh. Hindi naman po Davao lang. Tayo po, kaya po tayo nagsasalita dito. Wala po tayong kinatatakutan kahit sino ka pa, kahit 10 pa yung sungay mo. Ha?
Nakatira ako dito sa Pilipinas. Tandaan mo yan. Tandaan nyo yan. Kaya may karapatan po tayong magsalita. Oh. May karapatan po tayong magsalita, mga pre. Mali eh. Kapag kayo nagpakulong, okay lang. Tatay mo nagpakulong, okay lang. Kapag yung tatay mo na yung pinakulong, manggigigil ka. Ang yayabang nyo kasi noon. Ayun na napalanin nyo. Nung kayo na yung nagantihan ng tadhana, kasi nakatakdaan na yan, nangyari talaga kay Digong, ngayon gigil na gigil kayo. Pero nung pinapakulong nyo si Leila de Lima, pinagtawanan nyo pa, pati pribadong buhay ni Leila de Lima, mga love life ni Leila de Lima, pinapakialaman nyo pa, pinagtatawanan nyo pa, kakapal ng mukha nyo. Wala namang kasalanan yung tao. Napagbayaran niya yung kasalanan hindi niya ginawa dahil dito sa ginawa ni Digong. Tandaan po natin, may sinabi po yan si Digong, gumagawa-gawa sila ng ebidensya, di umano. Kailan niya po yan sinabi? Nung siya po ay presidente. Siya pa po yung namumuno sa ating bansa. Di ba? Kaya, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong klaseng tao. Ha? Dapat po sila yung matakot sa kanilang mga sinasabi na kabaliwan. Di po tama yan. Ha? Yung mga DDS, nagpalakpakan pa mga bobo. Mabuhay daw yung mga Duterte. Hindi nga gagawin mapayapa yung Pilipinas, damay ka na nga dito eh. Tapos magpapalakpakan pa kayo. Mabuhay daw mga Duterte, mabuhay. Saan banda? Mamamaya pa na nga si Digong eh. Malapit na kasi matanda na. Payat na daw. Lahat naman tayo mamamatay pag tanda, di ba? Alam ko wala talaga kayong pagmamahal sa inyong tatay. Noon pa man, lalo na yan si Sara Duterte, walang pagmamahal yan sa tatay niya. Pero, kunyari na lang yan ngayon. Pinapakita sa media na mahal na mahal nila yung tatay nila. Kasi magagamit nila yung kamatayan ng kanilang tatay in case lang naman pag namatay. Magagamit nila yan sa kanilang pamumulitika sa darating na 2028. Diba? O, tandaan nyo. Sa Pilipinas, pag namatayan ka ng pamilya, tatakbo yung kamag-anak o di kaya kapatid, mananalo. Ganyan naman dito sa Pilipinas, diba? Ewan ko lang kung obra pa yan ngayon, pero malabo. Malabo umubra yan ngayon. Sa dami nyong pinapatay, sa dami nyong niyabangan, minura, pati Diyos minura nyo. Sa tingin nyo, pagbibigyan pa kayo ng Diyos? Ha? Pati Diyos minura nyo. Sa tingin nyo, mapagbibigyan pa kayo? Malabo na yata yan. So kayo mga pre, ano pong reaction nyo dito? Nakakainit po ng ulo no? Nakakainit ng ulo. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador.